Good morning po, Nay. Ay, ganda naman ng anak ko. Blooming na blooming. Siyempre naman po, mana po sa inyo. Ay, tsaka po nag-ayos po ako today kasi meron po kaming report. Oh. Ay, siya nga po pala, Nay. Baka pwede Hmm. ko na pong hingin yung baon ko ngayong linggo. Buti pinaalala mo. Eto, budget mo mabuti yan, ha? Pero, di po ba 350 pesos lang po yung baon ko sa isang linggo? Binigyan talaga kita na extra. Baka kasi may kailangan kang bilhin sa school o kapag may emergency. Lalo na at busy-busy yan si nanay ngayon at laging wala sa bahay dahil sa training namin tungkol sa entrepreneurship kasama ng mga sismars ko. Ah, yan po ba yung training para matuto kung paano magnegosyo? Correct ka dyan. Ayun na nga yun. Nandiyan na yung sundo namin. Sige po, ingat Oo. po kayo Basta, i-budget mo mabuti yan, ha? Alam mo ba, kami ng tatay mo, weekly rin kami nagbabudget ng mga gastusin. Sige po. Sige anak, ingat ka, po ha? kayo. Ingat din po kayo Ay, at salamat. promise, ibabudget ko po ng mabuti itong 500 pesos ko. Ay. Ingat po. Salamat po, Nay. Salamat, anak. Saan kaya aabot ang 500 pesos ko? Ano kayang gagawin ko sa 500 pesos? Mag-order kaya ako? What if manlibre ka? Pwede. Uy! Sino yun? Ay! Hi, Ate Katkat! Hi, Marla! Ang aga mo yata ngayon, ha? Nasaan yung bestie mo? Nasa library may ginagawa po si Julie. Pero solo muna ako ngayon para makapag-isip-isip ako. Me time. Napakaseryoso mo naman. Ay, siya nga pala. Makwento ko lang. Today, sasahod na ulit ako dito sa kantin. Talaga, ate? Wow, grabe. Nakaka-proud ka talaga, Ate Katkat. Kahit na busy ka bilang college student, talagang nagagawa mo pa rin mag-part-time dito sa kantin. Sana po. Thank you. Alam mo kasi, importante talaga tong sahod ko dito para maabot ko yung target savings ko. At saka, at least, natututunan ko ng humawak ng sarili kong pera. Ate, matanong ko lang. Kapag ba sumasahod ka, paano mo napapagkasya yun dun sa gastusin mo? Alam mo, nahirapan ako nung una eh. Pero, sa tulong ng pagbabudget, mas madali nang i-manage yung sahod ko. Ito siguro yung pinag-iisipan mo ngayong me time mo, no? Oo, Ate Katkat. Binigyan kasi ako ni nanay ng 500 pesos para sa buong linggo. Mas malaki kasi yun kaysa sa madalas kong baon. Gets na kita. Alam mo, nakakabigla naman talagang makahawak ng malaking pera eh. Pero, alam mo ba kung anong ginagawa ko pag ganyan? O sige ate, anong ginagawa mo? Teka lang. Dito yun. Ito ang aking trusty budget planner. Dito, inililista ko yung mga needs o pangangailangan ko at wants o gusto ko. Tapos, tsaka ako gagawa ng budget plan kung saan yung mga wants at needs ay binabawas ko sa sahod ko. Para mas klaro, ang needs o pangangailangan ay tumutukoy sa mga gamit, bagay o serbisyo na kailangan natin sa pang-araw-araw. Halimbawa niyan ay pagkain, pamasahe at iba pa. Ang wants naman o kagustuhan ay yung mga bagay o serbisyo na magbibigay ng panandaliang kasiyahan. Halimbawa, pagbili ng mga bagong gadget o damit pang forma. Mas mabuti nang maging smart spender o yung pinag-iisipang mabuti ang kanyang wants bago bumili kaysa maging impulsive buyer na bumibili ng walang pag-aalinlangan.
ganun pala yun, Ate Katkat. Kaya pala pag nagbabudget si nanay, inuuna niya yung bills at groceries kasi yun yung mga needs namin. Correct! Lalo na sa panahon ngayon, dapat talaga na inuna ang mga needs natin. Importante na maging maalam sa ganitong bagay, Marla. Kaya, galingan mo sa pagbabudget, ha? Sige ate, salamat sa tips ha. Una na ako sa klase ko. Bye-bye! Sige, bye-bye. Ingat ka. ₱20 yung pamasahe ko sa tricycle per day. Tapos, ₱30 naman sa isang araw para sa snacks at merienda. What if maglakad na lang kaya ako papuntang school para mas malaking pang snacks at merienda ko? Ay, ang hirap talaga mag-budget. Psst, girl, tama yan. Yung matitipid mo, pambili natin ng bonggang jacket. At saka, okay lang yan. Nandiyan naman si nanay at tatay para bigyan tayo ng extra, diba? Excuse me po, Miss Marla Jane. Mas gusto mo bang mapagod yang si Marla bago pa makarating ng school dahil lang sa aesthetic? Mas mabuti pang gumastos sa transpo, no? Kaysa sa jacket na hindi naman magagamit dahil sobrang init ngayon sa Pilipinas. Grabe, namamalikpatan na yata ako dahil sa puyat. Chill ka lang, Marla May. Deserve din naman ni Marla mag-add to cart kung gusto niya. Minsan-minsan, dapat nire-reward din natin yung sarili natin. Di kaya biro mag-aral ng mabuti. Oo nga, Marla. Pero wag na kayong mag-away, please. Marla, para sa akin lang ha. Go lang and enjoy mo yung extra money mo. Kapag naman nagkulang, magkaka-allowance ka naman ulit eh. Basta Marla, hindi ka binigyan ni nanay ng extra money para gastusin lang sa mga bagay na hindi mo kailangan. Dapat may disiplina rin sa pera. Okay, sige. Pero huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala. Promise, gagastusin ko sa tama yung allowance ko, ha? Sige, bigyan natin ng round 2 itong pagbabudget ko. Simulan natin sa needs ko bilang estudyante. Una, kailangan ko ng pamasahe papunta at pauwi ng school. Pangalawa, kahit may dala akong baon pag lunch, bumibili pa rin ako ng snacks at merienda. Pangatlo, art materials para sa school projects. Paano naman yung wants ko? Siguro yung merienda combo ni Ate Katkat, ₱25 din yun. Kung i-compute mo, ang ₱20 na pamasahe ko sa school sa isang araw ay ₱100 sa isang linggo. Para sa snacks at merienda naman, may ₱30 ako sa isang araw. ₱30 multiplied by 5 is equals to ₱150 sa isang linggo. Sa art materials naman, ₱25 ang kailangan ko. Lahat ng to ay nagkakahalagang ₱275. Kung may ₱500 ako sa isang linggo, minus yung needs ko, this week, meron pa akong ₱225. Pwede pang pang-merienda combo ng 3 araw. Ibig sabihin, may matitira pa akong ₱150 na pwede kong idagdag sa ipon ko. Oh, Nay, anong pinagkakabisihan mo dyan, anak? Oh, nagbabudget ka ng allowance mo. syempre naman po, ina-apply ko lang po yung tinuro niyo po sa akin ni tatay. May naisip ako. Paano kung bigyan kita ng challenge? Game ka na ba? Nakaka-excite naman po yan. Sige po, game ako, Nay. Challenge accepted. Okay. So, halimbawa, binigyan ka namin ng ₱1,000 na allowance mo para sa 2 linggo. Paano mo ibabudget yun, anak? Sige nga. ₱1,000 po in 2 weeks?
Siyempre, ang una ko dapat gawin ay isipin kung ano yung mga needs ko. Nandyan yung pamasahe at pambaon. Yung gagastusin ko sa isang araw, imumultiply ko sa bilang ng araw ng aking pasok. Maglalaan din ako para sa school projects. Kapag kinumpute... Wow, grabe! Ang laki pa ng sobra, Nay! Oh, so paano mo naman pinaplanong gastusin yung sobra? Iniisip ko pong maglaan ng halaga in case of emergency. Tapos, yung matitira, siguro iipunin ko po yun. Oh, nakaka-proud ka talaga, anak. Basta lagi mong tatandaan ang bili namin sa'yo ni tatay mo, ha? Unahin ang needs, itrack ang paggastos, at Mag-ipon! O siya, day 2 na ng training namin bukas eh. Basta, tandaan ha, laging aayusin ang pagbabudget. Opo. Good night, anak. Good night po, Nay! Hi, Ate Katkat! Marla! Oh, kamusta yung budgeting concern mo? Nasolve mo na ba? Okay na, ate. Salamat sa advice mo sa needs at wants. Saka tinulungan din ako ni nanay para mas mabudget ko ng maayos yung allowance ko. At, tcharan! Marami pang sobra! Galing ah! Ano namang gagawin mo sa extra mong pera? Iniisip ko po na ipunin at ilagay sa alkansya. Uy, usapang savings ba yan? Tito Manny, ginugulat mo naman kami. Nga pala, Marla, siya si Tito Manny, ang may-ari ng Manny's Merienda. Hello po! Salamat po sa budget-friendly na merienda combos nyo, ah. Siyempre, importante sa akin na pasok sa budget ninyo yung mga tinda namin dito. Tito Manny, bakit pala parang na-excite ka nung sinabi ni Marla yung ipon? Naalala ko kasi nung kabataan ko. Alam nyo, mahilig ako mag-ipon, tsaka ang ginagamit ko nun lata pata ng gatas. Eto, payo lang mula kay Tito ha. Kapag lumago na yung ipon ninyo, ilagay nyo na sa bangko. Bakit po sa bangko? May mali po ba sa pag-ipon sa alkansya? Wala namang mali, pero mas secure ang pera ninyo pag nasa loob ito ng savings account. At eto pa, ang isang advantage pag nasa bangko ang pera ninyo ay pag nagkaroon nito ng interest. Yung interest ang isang paraan para lumago ang pera ninyo. Savings at interest? Paano po ulit yun, Tito Manny? Para hindi kayo malito, ito ang isang halimbawa. Ang mga bangko ay tinatawag na financial intermediaries. Kumbaga, sila ang middleman ng nag-iipon at humihiram ng pera. Tumutulong din silang paikutin ng pera sa ekonomiya. Ganito yan umiikot. Kunwari, sapat na yung ipon mo. Ilalagay mo yan sa bangko bilang savings. Ang bangko naman bilang financial intermediary, pwedeng ipahiram o ipaloan ito sa mga borrower. Tapos, pwede nilang gamitin ang pera pambili ng asset o pantayo ng negosyo. Unti-unting ibabalik ng borrower ang kanilang hiniram sa mas mataas na halaga sa bangko. Halimbawa, 50,000 pesos ang hiniram. Ibabalik niya ito ng 55,000 pesos. Depende sa kontrata niya sa bangko. Kapag naibalik na ito sa bangko, hahatiin nila ito. Tapos, bibigyan nila ng maliit na porsyento ang mga nag-iipon. Ito ang tinatawag nating interest. Ang galing naman pala, Tito Manny. Ganun pala umiikot yung pera sa bangko. Mas nakaka-excite tuloy lalo mag-ipon. Kaya magandang bata pa lang, nag-iipon na kayo. Pwede nyo ang gamiting puhunan para sa inyong future negosyo. Natatandaan ko tuloy nung bata pa ako. Alam nyo ba, long hair pa ako noon. Anyway, tuwing napupuno yung alkansya ko, nagtatabi ako agad para pang negosyo ko. Pwede ako magbenta ng ice candy or anuman para mas lumago ang aking ipon. At base rin po sa lesson ninyo, Tito Manny, makatutulong rin ang bangko sa pag-iipon para hindi lang natutulog yung pera natin sa bahay. Salamat po sa advice nyo ha, Tito Manny at Ate Katkat.
No problem, Marla. Alam nyo ba, marami pa akong lessons na i-share sa inyo. Sige po ha, aasahan ko po yan ha. Naku, late na pala ako sa susunod kong klase. Sige po, una na po ako. Bye po, Tito Manny. Bye, Ate Katkat. Sige, sige. Bye po. Ingat! Ingat, Marla! Anong gagawin mo kung makakahawa ka ng malaking pera? Ngayon, mukhang alam ko na ang sagot. Sa ganong sitwasyon, dapat ay unahin ang needs o pangangailangan natin. Kung gusto natin bilhin ng wants natin, dapat ay pag-isipan natin itong mabuti at huwag magpadala sa pressure. Maliit o malaki man ang pera na hawak natin, dapat tandaan na limitado lang ito. Kaya dapat maging wais tayo sa paggamit nito.